sa binasa natin talata, ang Ama. Kaya, pasintabi po sa inyo, Ate Susie, Ate Opel, kay Kuya PJ, medyo maliwanag na sa ito, pasintabi po sa inyo. Ayon sa Biblia, sino ang tunay na Diyos? Si Kristo o ang Ama? Ang Ama. Hindi po si Kristo. Si Kristo po kasi mismo nagturo nun eh. Hindi naman itinuro ng Panginoong Hesukristo, ako ang tunay na Diyos. Hindi. Ang Ama yung itinuro nun. Mahalaga po ba yan? Ate Open, may dala kang Biblia, di ba? Biblia po ba yan? Pansinin mo, yung sa talatang 3, 17:3. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo, Ate Susie? Ito ang tunay o ito ang buhay na walang hanggan. Kuya PJ, ano katumbas yung buhay na walang hanggan? Kaligtasan, di ba? Kaya kapag ka ang kinikilala mong Diyos, yung iisang tunay na Diyos, na yun po ang Ama, may pag-asa ka sa buhay na walang hanggan. Paano kung ibang Diyos ang kinikilala mo, hindi po ang Ama? Diba? Yun ang dapat na mabuong tanong po sa inyo. Paano kung si Kristo ang kinikilala mo? Paano kung pati Espiritu Santo kinikilala mo? Kasi may mga nagsasabi, sabi mong iba, yung Diyos isa, pero tatlo yan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yung mga aral po na yan, nasa Biblia. Basahin natin. Alamin natin. Sa aral po mismo ng Panginoong Diyos. Dito sa aklat ng Isaias 45, ang talata po ay 21. Ganito ang pahayag ng Panginoong Diyos po mismo. Kayo'y mga pahayag at mga pasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos, liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba, liban sa akin. Pareho ba tayong binabasa? Ate Open? Wala kayong matandang tingnan. Ano sabi ng Diyos? Ang sabi po ng Diyos, walang Diyos liban sa akin. Pag sinabing walang Diyos liban sa akin, may kasama ba siya? Ano pa